Mga boss baka naman, mabasbasan niyo ako, sa pamamagitan ng pag-subscribe, at paki-like na rin, salamati. Sumasang-ayon si Despens. Ipapadala nila ang mga RKA logo sa kanilang mga kasamahan at ang isang grupo naman ay magpapatuloy sa kanilang lakad. Dagdag pa, mayroon siyang espesyal na bagay para sa kanya. Iniwan ito ng inanoon pa at malamang magagamit niya ito. Agad na sinipsip ng guwantes ni Marks ang pares ng leggings, na nagbibigay sa kanya ng bagong kakayahan, malamang na may kaugnayan sa pagpapalakas. Pinasalamatan niya si Despens, na nagsabing walang dahilan ang kabutihan niya. Ibinigay lang nila ito sa kanya ayon sa utos ng kanilang ina. Naniniwala ang ina na natisod nila ang isang gintong mina, na pinaniniwalaan rin ni Merrick, ngunit curious din siya kung bakit mukhang lahat sila ay bagbog. Ipinaliwanag ni Despens na ang dahilan kung bakit silang lahat ay nasa ganitong kalagayan ay dahil sa mga taong nagtangkang ambushin ang lugar na ito para patayin ang kanilang ina. Matapos ang laban sa isang squad na puno ng mga eksperto, lahat ng kabalyero maliban kay Zio ay natalo. 99% ng mga sundalo ay nawala, at kahit si Zio ay wala na sa kalagayang makipaglaban. Naiintindihan iyon ni Merrick. Ngunit kung nandito pa rin sila para ikwento ito, ibig bang sabihin ay natalo nila ang mga eksperto? Sinabi ni Despens na masasabi niya iyon dahil nakaligtas sila, ngunit hindi naman talaga nila nanalo ang laban, sinamantala nila ang katotohanan na silang lahat ay mga living organism para sa kanilang kapakinabangan. Ginamit nila ang lahat ng mayroon sila para ikulong ang mga ito at hayaan silang magutom. Naniniwala si Marak na talagang kamangha-mangha na nagawa nila ang gayong bagay, na pinasalamatan siya ni Despens. Gayunpaman, nais niyang humiling ng pabor sa kanya. Nais nilang buuin muli ang isang hukbo ng mga sinaunang sundalo para lamang sa kanya kung papayag siya. Nagulat si Merrick at ipinaliwanag ni Despens na laban ang kanilang ina dito. Gayunpaman, importante kung sino ang gumagamit ng mga sundalong ito. Nag-isip sandali si Marne at tinanong kung ang mga sundalong ito ay magiging masunurin sa kanya anuman ang mangyari, na kinumpirma ni Despens na hindi nila magagawang lumaban sa kanya. Alam ni Marak na ang pagtalikod ng mundo sa kanya ay malamang na hindi maiiwasan. Kaya, maganda na magkaroon ng isang hukbo na maaasahan niya. Pinayagan ito ni Marak, ngunit nais din niyang itanong kung gaano katagal ito kukuha. Sinabi ni Despens na kung bubuuan nila ang buong hukbo, kakailanganin nila ng 100 taon. Nagtanong si Marne kung hindi nila maaaring bawasan ang hukbo at gawing mas mabilis. Ngunit tinanong ni Despens kung ilang sundalo ang kailangan niya, sapat para sakupin ang isang aid ng imperyo. Sinabi sa kanya ni Marak na bumagsak ang imperyo, na ikinatutuwa ni Despens, ngunit kung gayon, maaari niyang bawasan ang hukbo at gawin itong 50 taon na lang. Nagtanong si Marak kung ang 1 taon ay masyadong maikli, na nagulat kay Despens. Ibig niyang ibigay sa kanya ang mga sundalo ngayon, ngunit sa siraang pasilidad at walang mga mapagkukunan sa kamay, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 20 taon para buuin muli ang hukbo. Dahil pinag-uusapan nila ang rekonstruksyon, gumawa siya ng kaunting pag-aayos sa kanyang sarili, na intulot sa kanya na muling makakita. Matagal na simula noong nakita niya ang mga mukha ng tao. Ngunit gayunpaman, bakit siya nagmamadali? Nasa ganun ba siyang panganib na nais niyang magmadali ang proseso? Kinumpirma ito ni Merrick, na ikinagalit ni Despens, may mga kaaway siya na malilipol sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kahit na ang 1 taon ay maikling panahon, gagawin niya ang kanyang makakaya dito at mare-recover ang mas maraming sundalo hanggat maaari. Maaari siyang magpahinga sa lab center ng eksaktong 1 taon. Tumanggi si Merrick dahil marami siyang gagawin sa labas. Hindi ito nakuha ni Despens. Nasa panganib siya at delikado ang labas. Maaari nilang ipangako sa kanya ang isang leisure stay at maaari din nilang bawasan ang oras hanggang 11 buwan. Ngunit anuman ang gawin niya, huwag lang niya silang iwanang mag-isa muli. Sinabi ng ina na hindi masama ang 11 buwan, ngunit ang pangunahing quest ang problema dito. Ito ang dahilan kung bakit tinanggihan niya rin ang mga turo ng kanyang master. Ang katotohanan na nagpababa din ng Diyos si Liberatio ay hindi rin nakakagaan ng loob. Hindi niya maaaring hayaan ang isang bagay na ganoon. Sa ibang lugar, may lalaking sumisigaw ng tulong, nagmamakaawa na may pumunta at magligtas sa kanya.
Isang grupo ng mga appendage ang sumulpot mula sa isang kuweba at agad na hinayla siya sa loob kung saan ang kanyang laman ay near-ender at ang mga buto ay dinurog. Natuwa ang isang cultista. Ang bagay doon ay dating isang Diyos, ibig sabihin na ang mga Diyos ay hindi naman talaga kamangha-mangha. Ha? Tinawag ng isa pa ang kanyang mga salita na kalapastanganan, ngunit ang lalaki ay naniniwala na ang tunay na kalapastanganan ay ang pagkilos ng pagpatay sa isang Diyos tulad ng kanilang ginawa. Puna ng isa pang cultista na Diyos pa rin ito. Hindi ba niya nararamdaman ang pagka-Diyos? Tiyak na kaya ng lalaki. Hindi niya itatangi ang kapangyarihan nito. Ngunit ito ba ay tunay na isang Diyos? Ang isang Diyos ay dapat magkaroon ng dignidad tulad ng kanyang pinaglilingkuran. Ang nasa kuwebang iyon ay hindi Diyos sa kanyang paningin. Narinig din niya na ang mga order ay nangongolekta ng mga mandirigma. Anong nangyari doon? Hindi marahil nila narinig yun dahil nandito sila para alagaan ang bagay na ito. Ang Annihilation Crusade o kung anuman ang tawag sa kanila ay abala. Ngunit maaari nilang baliwalain ang mga ito at patuloy na gawin ang kanilang ginagawa. Sumigaw ang Diyos sa gutom. Alam ng lalaki na malapit na itong matapos. Kakailanganin nila ng mas maraming testing subject. Sa pagpapaliwanag ng iba pang mga cultista na nagpasya na sila sa isang rehiyon ng Harvest, ang Northern Kingdom. Humingi ng paumanhin si Merrick dahil may kailangan siyang gawin kaya dapat siyang umalis ngunit hindi niya maaaring talikuran ang ganuo. Nang kamangha-manghang mana, nanumpa siya na hindi niya sila pababayaan na nagulat kay Despens. Magtitiwala siya sa kanya at dapat gawin niya ang anumang pakiramdam niyang importante. Magsisikap silang lumikha ng isang malakas na hukbo. Ibibigay niya sa kanya ang kontinente o ang buong dimensyon kung nais niya. Biglang yumukod si Tertio at humiling na isama siya. Sigurado siya na makakatulong siya at gustong-gusto niyang paglingkuran siya. Naiintindihan ni Marak ngunit ang kanyang laki ay medyo kainahinala para maglakad-lakad lang. Sinabi ni Zio na madaling maayos iyon dahil maaari siyang maging kasing liit ng isang bean o kasing laki ng isang oso kung nais. Sinabi ng ina na nakalaan ng bulsa para sa kanya at kaya hiniling ni Marak na bawasan siya sa laki ng tao na agad na ginawa ni Zio. Sa gayon, pinahintulutan siya ni Marnak na sumama. Biglang bumukas ang isang tubo mismo sa itaas ni Zio at hinawakan siya ni Despens dahil siya ay para sa ilang na. Kakailangang pagkumpuni. Aabutin ng mga 3 oras para maayos siya, kaya dapat silang maghintay ng kaunti. Karagdagan pa, nire-recover na rin nila ang mga sundalong dati niyang winasak. Naniniwala ang ina na tumama sila sa yaman at tinanong ni Merrick kung maaari nilang kunin ang mga ito dahil nais ni lang ipagbili ang Immortalium. Tinanong ni Despens kung siya ay mahirap, na hindi tinanggihan ni Merrick, ngunit may pera siya ngayon, isang ordinaryong halaga. Nag-aalala si Despens sa kanyang financial status, ngunit mahalaga ang Immortalium. Mas mabuting itago kaysa ibenta. Dahil ganito, tinitiyak nilang magmimina ng gintong alahas kapag nagmimina na sila ng mga mapagkukunan. Kung maghintay lang siya ng kaunti, ibibigay nila sa kanya ang lahat ng gintong alahas na nais niya. Tinanong ni Merrick kung ang lab na ito ay maaaring ilipat, na kinumpirma ni Despens na maaari itong gumalaw sa lupa, hangin, at apoy. Kahit ang langit ay hindi kalaban nito, ngunit pansamantalang hindi magagamit ang lahat ng mga feature na iyon dahil kailangan ang mga itong ayusin. Puna ni Marak na ito ay medyo kamangha-mangha. Aasa siya sa kanya sa hinaharap. Pinasalamatan siya ni Despens at sinabing umupo siya. Ipanotify niya sila kapag tapos na ang mga pag-aayos. Binabati ni Dekia si Marak sa kanyang mana at iniisip ni Jemol na maaari siyang yumaman kung mananatili siya tabi niya. Matapos ayusin si Tertio sa isang minimum, pinakawalan siya kahit na maaari pa siyang magkaroon ng kaunti pa. Kapag mayroon na silang sapat na mga mapagkukunan, ayusin niya siya para makalaban kahit na isang eksperto. Naglagay din siya ng communication device sa kanya para makipag-ugnayan sila anumang oras. Sigurado siya na magiging abala siya, ngunit maaari ba niyang makipag-ugnayan sa kanya paminsan-minsan. Sumang-ayon si Merrick at kaya pinapunta siya ni Despens na nangangakong gagawin siyang hari ng mundo. Bumalik sila pabalik sa tavern kung saan si Carmen at si Hida ay ganap na naka-recover sa tulong ni Merrick. Siyempre, dahil natapos na ito, nais ni Carmen ng isang pagpapakilala sa mga bagong dating. Sinabi sa kanila ni Marak na pumunta sa ganitong paraan at ginawa iyon ni Zio.
Siya ang ikatlong kabalyero na naglilingkod sa tagapagmana, si Zio. Tinanong ni Carmen kung siya ay isang android, na hindi naman. Sinabi sa kanya ni Marak na siya ay isang relic mula sa sinaunang imperyo, isang matalino pa. Nagkamay si Carmen sa kanya at pumunta si Soja para gawin ang pareho ngunit humiling din ng isang duel kapag may oras siya. Sinabi ni Zio na kakailanganin muna niya ang pahintulot ng tagapagmana na pumapayag dito. Sa gayon, nangako silang maglalaban balang araw. Sunod ay si Jemol, na yumukod at nagsabing magtatrabaho siya ng parang aso. Tinanong ni Carmen kung may masamang nagawa siya sa kanya, ngunit tinanggihan iyon ni Jemol. Siya ay simpleng naantig lamang ng ginto ng kanyang amo, ang kanyang pagkamapagbigay. Gagawin din niya ang anuman kung makakakuha siya ng pera. Hindi alam ni Merrick kung ano ang sasabihin at napabuntong hininga na lang. Ang Annihilation Crusade ay tinawag para sa kanilang unang crusade sa Northern Kingdom kung saan papatayin nila ang nahulog na Diyos doon. Nararamdaman ng bawat banal na mandirigma na may isang banal na digmaan na naghihintay. Sa gabi, ang grupo ay nag-usap tungkol sa isang bagay na medyo kainahinala. Isang linggo lang matapos nilang iwanan ang kapital, may mga alingaw tungkol sa mga nawawalang tao sa paligid ng Beatriz. Nagtaka si Deikia kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid kay Marak na napansin na makararating sila sa Beatriz sa 2 hanggang 3 linggo. Kaya, dapat nilang imbestigahan ng dahan-dahan. Karagdagan pa, nandun din ang Smiling Lord na ama ni Deikia. Naisip niya ito at nabanggit na magkikita naman sila. Kaya, nais niyang sabihin sa kanila na ang Smiling Lord na si Calto Emil ay wala sa kanyang tamang pag-iisip. Nagulat ang lahat at tinanong ni Carmen kung kailan nagsimula. Sinabi ni Deikia na nagsimula ito 3 taon na ang nakalilipas, ngunit curious si Merrick kung sino ang kumikilos sa kanyang lugar. Marahil ang kanyang kapatid, ngunit hindi, ito ay si Douglas Martin. Nagulat si Marak na ito ay isang outsider. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Deikia na malapit si Martin sa kanyang ama at isa ring tapat na tao. Laging pinupuri siya nito, ngunit ito ay kakaiba pa rin. Pakiramdam ni Marak ay hindi dapat siya nakapagtalaga ng isang tao kung nawala ang kanyang pag-iisip. Sinabi sa kanya ni Deikia na may isang dokumento na nagsasaad na kung may anumang nangyari sa kanyang ama, si Martin ang mamumuno sa kanyang lugar sa loob ng 5 taon. Naghinala ang lahat noong una, ngunit nanumpa si Martin na gampanan ang tungkulin. At dahil nagawa niya ang magandang trabaho, walang sinumang naghihinala sa kanya ng anuman. Tinanong ni Jemol kung may ibang tao na gusto ang Smiling Lord, na maaaring isang posibilidad, ngunit hindi naman ganoon. Nawala sa isip si Deikia, ngunit dumating ang pagkain, isang platter ng lahat ng mga kalakal na may isip nila. Habang kumakain, narinig ni Merrick ang isang taong nagtatanong sa tavern keep kung nakakita siya ng anumang kainahinalang tao kamakailan, partikular na mga may suot na robe. Puna ng tavern keep na karamihan sa mga manlalakbay ay nakadamit ng robe, ngunit ang 3 tao sa mesa na iyon ay tumutugma sa kanyang paglalarawan. Tiningnan ng lalaki ang grupo at pinasalamatan siya ng isang gintong barya. Ito ay bayad din para sa pagtulog dito ng isang gabi at nanumpa ang lalaki na mamagitan kung may mangyari. Muntik na mabulunan si Jemol sa kanyang pagkain dahil kung makilala sila ay tapos na sila. Lumapit ang lalaki sa mesa at nagpakilala bilang Admaikeo ng Annihilation Crusade. Sa likuran niya ay si Tatiana at kahit na kinaugalian hindi nila maaaring pangalanan ang kanilang Diyos. Nagsimulang umawit si Marak ng kanyang karaniwang ritorika habang nagpapakilala bilang si Merrick, alipin ng Diyosa ng preservation na nagbabantay sa pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang tao. Humingi ng paumanhin si Admaikeo sa pag-abala sa kanyang pagkain, ngunit mas nagulat si Merrick sa ibang bagay. Dahil hindi makita ng ina kung ilang daliri mayroon sila. Marahil siya ay isang demonyo. Marahil ang Annihilation Crusade ay may mga ganoon sa kanilang roster. Sinubukan umalis ni Admaikeo, ngunit pinigilan siya ni Merrick at napansin na narinig niya ang ilang mga bagay tungkol sa Annihilation Crusade. Ano ang nagdala sa kanya sa lugar na ito? Walang nakikita si Admission na pakinabang sa pagsasabi sa kanya na naghahanap sila ng mga evil god worshipper dahil malamang sila ang mga perpetrator ng mga kakilakilabot na insidenteng ito. Pareho ang nararamdaman ni Marak. Ang mga evil god worshipper na ito ay kailangang lynched sa publiko. Gayunpaman, paano nila masasabi na ang isang tao ay isa sa mga iyon?
Pansinin ni Admaikeo na malamang hindi niya narinig dahil nasa pilgrimage siya, ngunit ang mga Diyos ay nagpadala ng isang emisaryo. Kamakailan lamang, 4 na anghel ang bumaba sa kanilang hamak na lupa at pinagpala sila sa kanilang presensya. Umubos si Marak at muntik na mawalan ng malay si Jemol. Hindi makapaniwala si Marak na 4 na incarnation ng karahasan ang bumaba, ngunit pakiramdam ni Miko ay pinagpala na narito sila. Alam ni Marak kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pangunahing quest ay nagsisimula na ng husto. Ang grupo ay pumunta sa kani-kanilang tuluyan para magpahinga, ngunit kumatok si Dekia sa pinto ni Marak at sinabi niyang pumasok siya habang sinusuklay niya ang buhok ng ina. Nais ni Dekia na makipag-usap sa kanya tungkol sa ilang mga plano sa hinaharap. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid na nakita ni Jemol at lubhang nagulat. Iisa lang ang magagawa ng isang lalaki at babae sa isang silid habang mag-isa sila. Ang Mad Ulash na pari na iyon ay nagbabalak para agawin ang angkan ng Irem. Simula kay Dekia, alam niyang magiging source siya ng kayamanan. Tilang iningitian na talaga siya ng mga Diyos ng kapalaran. Ang ina ay medyo naiinis kay Dacia na bigla na lang pumasok na ganyan. Dapat niyang pag-usapan ang gusto niya sa iba at huwag silang istorbohin. Sinabi sa kanya ni Merrick na huwag masyadong mean habang binibigyan siya ng masahe. Kasama na ni Dekia sila sa lahat ng oras na ito at nakakatulong naman. Lumingon siya kay Dekia at tinanong kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Nagsimula siyang mag-fidget sa kanyang mga binti at kamay na nagsasabing simula pa noong kilala niya ang kanyang sarili, nais niyang maging pinuno ng sambahayan. Kaya naman gusto niyang magkaroon ng paraan ng paghihiganti sa mga taong nilingon siya nang may paghamak dahil lamang sa siya ay isang mage. Nais niyang maging isang marunong na puno ng sambahayan at patunayan sa kanila na nagkamali sila. Sinikap niyang mabuti. Masyado siyang nag-aral ng tapat at sinanay pa niya ang kanyang paggamit ng espada hanggang sa nais na antas. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya gusto ang pagkilala ng kanyang ama at kapatid. Lalo na laban sa kanyang kapatid dahil nasa parehong posisyon sila. Ngunit ang mga mata nito ay laging puno ng puot kapag siya'y tinitingnan. Nagtaka si Marak kung bakit ganon. Huminga ng malalim si Dekia at ipinaliwanag na pumanaw ang kanilang ina nang ipanganak siya. May pagpipilian ng ina na patayin siya at mabuhay. Ngunit hindi siya isang makasariling babae at isinakripisyo ang sarili upang mabuhay siya. Kaya't ang kapatid niya ay punong-puno ng galit. Iniisip niya na siya ang pumatay sa kanilang ina, isang demonyong magdadala ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Tinanggap ni Marak ang lahat ng impormasyong ito at sinabing hindi talaga niya kasalanan. Hindi niya pinili na ipanganak na mage o pinili na mamatay ang kanyang ina sa pagpapanganak sa kanya. Alam ni Dekia na may sasabihin siya ng ganito. Ngunit pagkatapos mabaliw ng kanilang ama, ang kapatid niya ang pumalit bilang puno ng pamilya. Tinitiyak niya na kahit anong mangyari, hindi siya makakakuha ng kapangyarihan. Bagamat wala namang bago roon, ginawa na niya iyon mula noong bata pa sila. Ang biglaang pagkakapagkasundo niya ay isa rin sa kanyang mga plano. Karamihan sa kanilang sambahayan ay sumang-ayon din. Kaya't nagpasya siyang kunin ang kanyang buhay sa sarili niyang mga kamay. Tumakas siya, hanggang sa mawalan ng bisa ang kasunduan. Kahit na bumalik siya ngayon, wala rin siyang magagawa. Tinanong ni Marak kung sa palagay niya ang kapatid niya ang nasa likod ng pagdukot, ngunit hindi niya talaga alam. Sino man iyon, gusto lamang siyang pakasalan upang malutas ang isang kaguluhan sa kanilang sambahayan. Masama ang loob niya sa pagsasabi nito dahil pangkaraniwan na ito, ngunit masama ang loob niya dahil ayaw niyang pakasal sa isang taong hindi niya nakikilala. Naguluhan si Marak. Kung wala siyang magagawa, kahit na bumalik siya, bakit niya hiniling ang tulong nila? Alam ni Dekia na hindi niya maaaring matalo ang kanyang kapatid, ngunit ang pagdukot sa anak na babae ng ngumingiting Panginoon ay isang malaking krimen. Naisip niya na baka magamit niya ito upang mawalan ng bisa ang kasunduan. Nagtaka si Marak kung ano ang kanyang ikinababahala kung ganon. Ngunit nagsimula ng mag-isip si Dekia. Ang pagiging puno ng sambahayan para lang patunayan na mali ang lahat ay ang tunay niyang gusto. Napagtanto niya na hindi siya angkop na mamuno ng mga tao. Ni hindi niya iniisip na masama ang paggala-gala kasama niya at ng iba pa. Lumapit siya sa kanya para sa kanyang patnubay. Ano ang dapat niyang gawin sa Beatos? Sumunod sa orihinal na plano at harapin ang kanyang kapatid o kunin na lamang ang kanyang pera at sumama sa kanila. Ngumiti si Marks at sinabing walang taong ipinanganak na pinuno.
Bagamat totoo rin na ang pagiging puno ng sambahayan niya ay magdudulot ng mga problema. Gayunpaman, sigurado siya na sa pagsisikap ay magiging pinakamahusay na pinuno siya. Ang Dekia na kilala niya ay isang taong hindi madaling tumanggap ng kapalaran. Nahiya si Dekia dahil masyadong mabait siya. Hindi naman siya gaanong kagalingan. Sa palagay ni Marak ay magaling siya ngunit hindi niya ibibigay ang sagot sa kanyang mga katanungan. Dapat niyang malampasan ito ng mag-isa upang mas kaunti ang pagsisisi niya sa hinaharap. Dagdag pa, hindi siya gaanong marunong para sagutin ang mga katanungan ng mga tao. Naiintindihan ni Dekia na sasagutin niya ang sarili niyang mga katanungan tulad ng sinabi ng ina. Dahil napag-usapan na nila, nagpasya siyang umalis matapos ibigay ang magandang gabi pareho sa kanya at sa ina. Gayon din ang hiling ni Marak sa kanya. Ngunit bago siya umalis, sinabi ni Dekia sa kanya na kung kailangan niya siya, dapat niyang sabihin. Palagi niyang isa sa alang-alang ang kanyang opinyon. Nagulat si Marne dito, ngunit sinabihan siya ng ina na huwag tumigil sa pagmamasahe sa kanya, at nag-apologize siya. Narinig ni Jemol ang pagbukas ng pinto at mabilis na nagtungo roon para makinig. Narinig niyang sinabi ni Dekia kay Merrick na tawagan siya kapag may kailangan siya, na nagpaisip sa kanya ng ilang kakaibang bagay. Gayunpaman, ibig sabihin nito ay ganap nang naakit ni Marak siya at malapit na niya siyang payamanin. 10 araw pagkatapos, habang naglalakad sila patungo sa kanilang destinasyon, nagtaka si Dekia kung gaano kalayo ang narating nila. Sinabi ni Marne na may isang nayon sa unahan kung saan maaari silang mamahinga sandali. Natutuwa si Carmen na marinig ito dahil naubusan na sila ng pagkain 3 araw na ang nakalipas. Sinabi ni Marak sa kanya na ayos lang iyon. Hinanap nila ang natitirang pagkain na kailangan nila. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi sila nakakita ng sibilisasyon sa loob ng 10 araw, ngunit kailangan nylon. Magpahinga, kaya dapat munang humanap ng in. Habang naglilibot sila, may sinabi ang ina kay Merrick na nakakagulat, na hindi niya inaasahan. Hindi niya makita ang bilang ng mga daliri ng mga taong ito. Nakita ni Carmen na tumigil si Merrick at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Lumingon si Marak sa kanya at sinabing mag-ingat na sila mula ngayon. Ang lugar na ito ay hindi isang ordinaryong nayon. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng matutuluyan at sinubukan ni Carmen na unawain ang kanyang sinabi. Ang nayon na ito ay may koneksyon sa mga sumasamba sa masamang Diyos. Kumpirmado ito ni Merrick at iniisip na hindi posibleng lahat ng tao sa nayon ay demonyo o bahagi ng pagpapawala ng crusade. Naniniwala si Dekia na dapat silang maghiwa-hiwalay at mag-imbestiga hanggang sa paglubog ng araw. Sumang-ayon si Carmen dahil hindi nila ito maaaring baliwalain kung totoo ang sinabi ni Merrick. Dahil malaki ang nayon na ito, dapat silang maghiwa-hiwalay sa 3 pangkat ng 2. Agad na nais sabihin ni Dekia na makikipag-team siya kay Merrick, ngunit napagpasyahan na nila ang mga koponan. Siya ay sasama kay Jemol. Sasama si Teresa kay Dekia at si Carmen kasama si Sehida. Sumang-ayon ang lahat dahil mukhang balanse ang mga koponan. Hindi na makakapagreklamo si Dekia at tinanggap din ito ng may malungkot na mukha. Sa gayon, umalis ang lahat, ngunit nanatili sina Dekia at Marak. Tinanong niya kung bakit siya nakipag-team kay Jemol. Hindi pa siya nagtitiwala sa kanya, tama. Kumpirmado ito ni Marak, ngunit naniniwala siya na hindi na niya kailangang mag-alala. Sumang-ayon din si Merrick, ngunit nais niyang magpatuloy na lang na hindi mag-alala tungkol dito. Naiintindihan ni Dekia kung saan nanggagaling ang kanyang saloobin. Gayunpaman, sa susunod ay makikipag-team siya sa kanya anuman ang mangyari. Nagtanong-tanong sina Merrick at Jemol sa nayon tungkol sa mga kakaibang kaganapan at sumasang-ayon ang karamihan na nangyari ang mga ito. Bukod sa iba pang mga bagay, may mga nawawala sa nayon hanggang sa punto na ang iba ay hindi makatulog sa gabi dahil sa paghihintay. Napansin ni Jemol na pare-pareho ang sinasabi ng lahat, ngunit nakilala ni Merrick na hindi naman sila nagsisinungaling. Mahiyain na sumang-ayon si Jemol na nagpapaniwala kay Merrick na may sasabihin siya. Kaya't hinikayat niya siya. Nagulat siya na nalaman niya at tinanong kung bakit niya naisip na ang nayon na ito ay konektado sa mga sumasamba sa masamang Diyos. Sinabi ni Merrick sa kanya na napansin ng Diyos na kanyang sinasamba ang isang kakaiba sa nayon na ito. Nagulat si Jemol nang malaman na nakikipag-usap siya sa kanyang Diyos na talagang kahanga-hanga.
Karaniwan ang mga Diyos na ito ay nagsasabi lamang ng ilang hindi magkakaugnay at walang katuturang mga bagay. Pinatahimik siya ni Merrick dahil hindi niya alam kung sino ang makakarinig sa kanya. Naiintindihan ni Jamal na haharapin niya ang sinumang naglakas loob na marinig siya. Ngunit sinabihan siya ni Merrick na tumigil sa pamamagitan ng isang karate chop sa ulo. Bago patayin ang sinuman, dapat muna niyang makuha ang kanyang pahintulot. Naiintindihan niya at dahil malapit nang lumubog ang araw. Iminungkahi din ni Marak na pumunta sila sa Miller bago maging masyadong madilim. Tinanong ni Jamal kung bakit ang Miller. Kaya't ipinaliwanag niya na ang mga Miller ang mga nag-iipon ng buwis kaya't dapat may alam sila na hindi malalaman ng mga ordinaryong mamamayan. Alam din ng Miller ang tungkol sa mga pagkawala ngunit walang idinagdag na bago sa alam na nila. Nagsimulang maghinala si Marks ng isang bagay, ngunit bago niya maipan ang kanyang mga iniisip, nagsimulang umugang ang isang kakaibang tunog. Sinubukan sabihin ng Miller na ito ay nanggaling sa tirahan ng punong nayon, ngunit hindi siya nakatakas dahil ang kanyang ulo ay nagsimulang mahati ng daha. Dahan. Bigla, sumabog siya sa isang grupo ng marahas na mga tentacle na agad na inatake ang dalawa. Tinawag ni Marak ang kanyang pulse Ares at kasama nito ay sinuntok ang halimaw sa mga piraso, na namatay sa lugar. Alam ni Marak na may kakaiba. Pinag-uusapan nila ang mga pagkawala, ngunit wala sa kanila ang nagsalita tungkol sa kung sino mismo ang nawawala. Marahil ito ay dahil sa bagay na ito na hindi makita ng inaang mga daliri. Ito ay isang parasitiko na halimaw. Tinanong ni Jamal kung ito ba ay talagang mga parasito, na kumpirmado ni Marne. Tila ang bawat tao sa nayon na ito ay isang taong nawala at nahuli. Mula sa wala, isang flurry ng puting magic ang lumitaw sa likuran nila. Nakilala ni Mar na ito ay magic ni Daikia. Nagtaka siya kung anong sitwasyon siya upang gumamit ng napakaraming mana, ngunit talagang nasa panganib siya laban sa isang tao o bagay na tila natutuwa sa kanyang mga pagtatangkang gumawa ng anumang pinsala. Isang grupo pa ng mga parasito ang tumalon kay Merrick na sa isang bugzo lamang ng kanyang gauntlet ay tinanggal ni Merrick. Sumigaw siya kay Jamal na magmadali at sundan siya na sumang-ayon at kaya't pareho silang nagsimulang tumakbo patungo kay Daikia. Sinubukan niyang talunin ang kalaban sa harap niya ngunit humahalaklak lamang ito. Sinabi niya sa kanya na walang saysay ang ginagawa niya. Siya ay pinili ng Diyos mismo. Kaya't ang isang mage na tulad niya ay hindi makakagawa ng anuman. Nakita rin niya kung gaano kaganda ang kanyang mga mata na nagpapasaya sa kanya na hindi siya nahawahan tulad ng iba sa nayon na ito. Tinanong ni Daikia kung ano ang gusto niya at saan niya nakuha ang kapangyarihan na iyon sa una. Sinabi na sa kanya ng lalaki na buong pusong tinanggap niya ang kapangyarihang ito mula sa isang Diyos na bumaba sa kanilang hamak na kaharian. Tungkol naman sa gusto niya, well, medyo simple. Magkaroon ng isang kagandahan tulad niya sa kanyang malambot na mga bisig. Agad na pinutok ni Daikia ang kanyang ulo matapos niyang sabihin ito dahil masyadong kasuklam-suklam. Sinabi ng lalaki sa kanya na dapat siyang magpahinga. Gagawin niya iyon anuman ang mangyari dahil lagi niyang ninanais na may akap ang isang babaeng may pilak na buhok at gintong mga mata sa kanyang mga tapat na bisig. Sa pagkamangha pareho ni Daikia at Titoso, nagsimula siyang magbago sa isang bagay na mas nakakadiri, na nagudyok sa kanya na muling ipakilala ang kanyang sarili. Siya ang ika-4 na alagad ng nahulog na Diyos, si Koroth, ang kinamumuhian. Nagsimula siyang habulin sila, ngunit hinawakan ni Dereso si Daikia at mabilis na tumakbo. Sinabi niya sa kanya na mas mabilis ang kaaway kaysa sa inaasahan niya. Sinubukan niyang sabihin na babagalan niya ito ng magic, ngunit halos samuka dahil sa bilis ng kanilang pagtakbo. Ipinaliwanag ni Dereso na mananatili siya rito at lalabanan ang taong iyon na parang hayop. Dapat siyang pumunta at hanapin si Marak habang pinipigilan niya ito. Tinanong ni Daikia kung sigurado siya, ngunit sinabi ni Dereso sa kanya na huwag mag-alala. Ang kanyang katawan ay gawa sa purong immortalium, at hindi rin niya gusto ang pagtakas. Siya ang espada ng kanyang amo pagkatapos ng lahat. Halos hinawakan ni Koroth si Dereso, na sumugod sa kanya, pinutol ang isa sa kanyang mga braso at pinagsama siya sa lupa sa likuran niya. Maaari lamang siyang tumawa dahil nakikita niya na ang kanyang prinsesa ay sinusubukang umalis, ngunit ito ay kanyang bayan at walang sinuman ang maaaring gumawa ng ayon sa gusto nila. Gumawa siya ng isang malaking pader ng laman sa harap niya na nagpapagalit sa kanya at sinabi sa kanya na patay na.
siya kapag narito na si Mar. Nagustuhan ni Corner na nagpapahirap siya kunin. Mas gusto niya ang pangangaso. Sinabi sa kanya ni Threso na hindi siya lalampas doon. Habang nagtatapos ito rito, nagtaka si Koroth kung ano siya. Isang knight na makinis na sandata na nagpreprotekta sa isang prinsesa. Sa palagay ba niya ay maaari niya siyang hawakan? Hindi naniniwala si Threso dyan, ngunit nagtitiwala siya na papatayin niya siya rito at ngayon na. Kinamumuhian ni Koroth ang mga arroganteng uod, kaya't siya ay sumugod, para lamang ilagay ni Dereso ang kanyang talam sa harap ng kanyang braso at saksakin. Dumaan ang talam, ngunit pinatigas ni Koroth ang kanyang laman na puno ng uod, na nagiging sanhi upang maipit si Zo. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang banal na alagad. Hindi nababahala si Dereso habang inaaktibo niya ang mga booster na nasa kanyang mga braso at madaling pinunit ang bulok na laman ni Corner. Hanggat nandito siya at nakakalaban pa siya, anuman ang mangyari, hindi siya papayagang magpatuloy. Iniisip ni Koroth na ito ay katawa-tawa. Siya ay isang karaniwang tao lamang. Hindi pinatunayan iyon ni Dereso sa pamamagitan ng pagtalon sa kanya sa nakakabulag na bilis. Mga bilis na hindi maaaring amos ni Corner. Isinumpa ni Threso na papatayin siya ng paulit-ulit hanggang sa mamatay siya. Bumagsak si Corner sa lupa, ngunit sa halip na maramdaman ang sakit, ngumiti siya at tumawa na parang baliw. Iniisip niya ang kanyang sarili na malakas dahil naglalaro lamang siya. Ngunit dapat niyang tingnan ang kanyang sarili at mapagtanto ang sitwasyon niya. Gayunpaman, ang kaligayahan ay hindi nagtatagal dahil ang kanyang kapahamakan ay dumating, ang pari na si Merrick. Hindi makagalaw si Corner habang pinalalabas ni Marak ang kanyang katiwalian, na nagpapahintulot kay Dekya na lumapit at patunayan ang kanyang sinabi kanina. Kapag narito na si Merrick, tapos na para sa kanya. Nakikita niya na ang pagkalat ng katiwalian ay masyadong mabagal. Ang guwantes ay masisira muna kung magpapatuloy ito ng ganito. Marahil ang taong ito ay hindi isang alagad. Sinabi niya kay Jemol at Dekya na hanapin ang dalawa pa. Ngunit una, inutusan niya si Jemol na dalhin si Dereso dito, na agad na ginawa ito. Tinanong ni Dekya kung may magagawa siya, ngunit hindi naniniwala si Merrick. 38 segundo na lang ang natitira bago masira ang kanyang guwantes, ngunit sa kalaunan ay nakita ni Jemol si Dereso at inilagay siya sa tabi ni Merrick. Matapos iyon, sinabi niya sa kanila na umalis na dahil malapit na siyang sumunod. Matapos lumakad ng malayo si Jemol, inaktibo ni Marak ang butas ng katiwalian, na nagpapadapa sa kanila sa isang madilim na bambang. Nagulat si Dereso, ngunit lalo na sa katotohanan na ang mga uod ay napatay, na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw. Nagpasalamat siya kay Marak sa pamamagitan ng pagyuko, bagamat siya ay lubhang nahihiya. Sinabi ni Marak sa kanya na huwag. Dapat siyang tumayo dahil magaling siya at hindi pa rin tapos ang laban na ito. Naiinis si Corner dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay nararamdaman niya ang tunay na sakit na nagtatanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang magandang katawan at kung nasaan sila. Walang nararamdaman na obligasyon si Merrick na sagutin ang kanyang mga katanungan, mamamatay siya rito at di. Ahil wala sa kanila ang magkakaroon ng awa, dapat siyang huminto at maging mapagpakumbaba sa kamatayan. Hindi natakot si Corner. Alam niya na mawawala ang kahariang ito kapag pinatay niya siya. Sinabi ni Merrick sa ina na gawin ito. At habang sumugod si Koroth ng isang suntok, ang higanti ng katiwalian ay sumalungat sa kanya at naghagis ng isang suntok sa tiyan na nagpapangiti kahit sa kanya. Napansin din niya si Tereso, na nagtatanong kung ano siya. Ngunit alam niyang kaibigan siya ng kanyang amo. Lalong nagalit si Corner. At habang papalapit ang higanti, naglabas siya ng isang grupo ng mga tentacle na humahawak sa higanti sa lugar. Hindi niya papayagan na talunin ang isang alagad ng madali. Sa halip na mawalan ng pag-asa, natutuwa ang higanti dahil ang posisyong ito ay nagpapahintulot sa kanya na putulin ang hayop na ito gamit ang parehong mga braso, na pinilit si Koroth na bitawan. Hindi pa siya tapos, gayunpaman, habang pinupukpok niya ang higanti sa kanyang mga tentacle na parang appendage. Nagpasya siya na hindi siya magpapigil. Panahon na para makita nila ang tunay na kapangyarihan ng isang alagad. Sinabi ni Marak sa kanya na wala siyang oras at in-upgrade ang espada ng katiwalian gamit ang karamihan ng kanyang kabanalan. Mabilis na ibinigay ito sa kanya ni Ina.
At habang hinihigpitan ito ni Meriko, nakikita niya na maaari lamang niyang hawakan ito ng 20 segundo, mas mababa kaysa sa nakaraan. Ngunit ito ay dapat sapat upang ayusin ang pangit na bastos na iyon. Tinanong ni Corner kung ano ang nagpapaisip sa kanya na papayagan niya ang isa pang pinsala na lumitaw sa kanyang maselang katawan. Alam ni Marak na hanggang ngayon, ang taong ito ay hindi nakipaglaban ng buong kapangyarihan, ngunit hindi niya siya papayagang magbago para lamang makita ito. Inilabas niya ang buong kapangyarihan ng espada ng katiwalian at sa isang hiwa lamang ay ganap na nilipol si Koroth, tinapos ang kanyang malungkot na buhay. Kahit na nanalo sila, medyo upset ang ina dahil hindi nila makuha ang kanyang kabanalan. Naiintindihan ni Marne ang kanyang galit. Ngunit may iba pa siyang tinitingnan. Sinubukan ng mga gwardya ng lungsod na labanan ang isa pang halimaw na lumitaw. Inihanda nila ang kanilang mga sandata laban sa nilalang na ito, ngunit tila matalino ito at nasisiyahan lamang sa tekstura ng kanilang lambot na mga katawan. Ito ang iginagalang na si Adora. Tumanggi siyang labanan ang mga hamak na nilalang na ito sa isang pantay na antas. Kaya't pinalabas ni Adora ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo, na ipinahayag na wala silang magagawa sa kanya. Si Admiko, na naroon din, ay natutuwa na sa wakas ay nakakita siya ng isang alagad, ngunit hindi sila handa para sa isang uri ng paglipad. Tinanong ni Adora kung ano ang nangyari sa lahat ng kanilang ambisyon. Hindi ba sila sumigaw at sumigaw na wawakasan nila siya? Dapat silang umiyak sa kanilang mahinang mga Diyos para sa tulong. Biglang, may sumigaw sa kanya na tumigil dahil hindi niya sasabihin ang mga Diyos gamit ang monstrous na bibig niya. Ang lalaking ito ay ang ika-4 na bituin. Sinubukan tanungin ni Adora kung sino siya para gambling siya, ngunit ang ika-4 na bituin ay nangangailangan ng katahimikan. Gagawin niya siyang ganap na abo. Ang hindi bababa sa maaari niyang gawin ay manatiling tahimik. Nakilala siya nina Admo at ng mga sundalo at nagsimulang igalang ang kanyang nagniningas na kagandahan habang tinatanong siya ni Adora ng isang katanungan. Ano ang ginagawa ng mga Diyos sa langit noong siya ay nawawalan ng pag-asa at nagmakaawa din para dito? Lahat sila ay may sakit sa ulo at malamang na mga voyeur din. Hindi kayang tiisin ng ika-4 na bituin ang gayong kahihiyan. Kaya't itinapon niya ang kanyang sibat kay Adora na bahagyang nakakaiwas. Alam na niya ngayon na ang lalaking ito ay mas malakas kaysa sa iba. Ngunit hindi siya tumigil. Hinailan niya pabalik ang kanyang sibat at itinulak ito ng buong lakas. Naramdaman ni Adora ang kapangyarihan. Magiging cremated siya kung tamaan siya ng atake na iyon. Wala siyang ginagawa, ngunit ang kanyang nagawa ay iwanan ang kanyang carapace at subukang magtago palayo. Tumanggi ang ika-4 na bituin na payagan siyang umalis at hinadlangan siya ng kanyang nagniningas na mga balahibo. Tumanggi rin si Adora na sumuko lamang. Ang buhay ay naging matiis na para sa kanya, kaya hindi siya mamamatay sa ganitong lugar. Hindi ngayon. Sa kasamaang palad, ang nagniningas na mga balahibo ng ika-4 na bituin ay bumabalot at sumisira sa kanyang mga pakpak, na nagiging sanhi ng kanyang pagbagsak ng dahan-dahan. Nagsimulang kakaibang marinig ni Admission ang pagpalakpak ng isang kabayo at tiyak na isa ang paparating sa kanila. Bagamat ito ay hindi eksaktong isang kabayo ngunit isang centaur na sumugod sa mga sundalo ng walang problema. Nagmamadali ang ika-4 na bituin para atakihin siya na napansin ng centaur. Kaya't sumugod siya sa kanyang atake habang hinahawakan si Adora. Pinapayagan nito ang pareho na tumakas at para kay Adora na mangako ng paghihiganti sa ika-4 na bituin na tila nagagalit sa kanilang biglaang pagtakas. Ang dalawa ay kalaunan ay huminto sa isang kuweba kung saan sinabi ng Minotaur kay Andor na patay na si Corner. Nagulat siya nang malaman na ito ay tumagal ng napakatagal. Ngunit ano ang tungkol sa fragment ng relic na mayroon sila? Umiling ang centaur dahil wala na. Pinulot ni Merrick ang piraso ng relic na iyon, na nakakatuwang nalaman kung ano ang ginawa nila dito. Ilang araw pagkatapos nito, natatawaging pagsalakay ng ika-4 na alagad, ang grupo ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Ngunit may nakitang kakaiba si Marak. Masarap talagang makakita ng isa pang relic. Bagamat may isang bagay na hindi nagdadagdag. Paano makakapaglaman ng isang banal na relic ng kabanalan ng isa pang Diyos? Ninakaw ba nila ang isang bahagi ng ina o nagawa nilang sumipsip ng kanyang kabanalan? Kung totoo iyon, hindi kinakailangan na hatiin ang kanilang kapangyarihan upang patayin ang bastos na iyon.
Sinabihan siya ni ina na iwanan muna ito, na sumang-ayon siya. Malalaman nila kapag lumapit na sila sa isang ibang fragment na may parehong uri ng kabanalan sa loob. Kahit na hindi nila kinuha si Koroth, ang kabanalan na nakuha nila ngayon ay hindi naman masama. Nakita siya ni Daikia na nag-iisip ng isang bagay at tinanong kung ano ang nagpapabagabag sa kanya. Sinabi ni Marak sa kanya na iniisip lang niya ang insidente na nangyari ilang araw na ang nakalipas, ang pagpatay sa nayon. Hindi maintindihan ng ina kung bakit mukhang malungkot si Dacia, ngunit naiintindihan ni Merek. Ito ay isang nayon sa ilalim ng awtoridad ng pamilyang Iromal, kaya marahil siya ay may pananagutan. Nagpa siya si Daikia. Dapat niyang tanungin ang kanyang kapatid kung bakit ang teritoryo ay nasa ganoong kalagayan. Tinanong ni Marak kung hindi niya dapat itanong kay Sir Martin, ngunit sinabi ni Daikia sa kanya na sinusubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Kainahinala na ang kanyang kapatid ay sobrang tahimik kahit na laging sinusubukan niyang palawakin ang kanyang impluensya. Si Jemol, na nasa harapan, ang unang nakakita nito. Sa wakas ay nakarating na sila sa Beatriz. Alam ni Carmen na mas maaga silang nakarating dito kaysa sa inaasahan, kaya dapat silang magpakalasing ngayong gabi, treat niya. Agad na sumang-ayon si Jemol. Gagawin niyang bigo ang kanyang atay. Tinanong ni Marak si Stalkia kung ano ang gagawin niya, na nagsabing huli na. Iaanunsyo nila na narito na sila bukas. Gayun din, dahil nagbabayad si Carmen, dapat silang kumuha ng magandang alak. Ang pulang prinsipe at ang kanyang katulong ay may parehong ideya. Habang ang katulong ay nasisiyahan sa kanyang inumin, ngunit ang pulang prinsipe ay wala sa mood. Naghihintay na sila sa bastos na iyon, ngunit hindi niya tila nagmamadali. Habang naglalakad ang grupo sa bayan, tinanong ni Carmen si Daikia kung mayroon siyang mga lugar na inirerekomenda niyang puntahan dahil narito siya para sa ilang kakaibang trabaho ngunit hindi pa nakakarating dito. Hindi alam ni Daikia dahil nakakahiya ngunit hindi rin siya masyadong nakapalibot dito. Tinuwanan lang ito ni Carmen dahil marami siyang tao na maaaring puntahan at humingi ng mga mungkahi kaya ginawa niya iyon. Naiinggit si Daikia sa permanenteng masiglang ugali ni Carmen ngunit hindi alam ni Marak kung ano ang sasabihin tungkol doon. Kahit ang mga taong tulad niya na madalas na mukhang masaya ay may madilim na bahagi. Tinanong ni Daikia kung may alam siya na hindi niya alam, ngunit ayaw ibahagi ni Merek, dahil ito ay magiging walang pahintulot niya pagkatapos ng lahat. Inirapan sila ni Jemol na pumunta ng mas mabilis, kaya hinayla ni Daikia si Marak sa kamay habang ginagawa niya ito. Sa kalaunan ay nakakita sila ng isang lugar upang magpahinga at lahat sila ay nagbigay ng toast kay Merek. Nagustuhan niya ang toast na ideya, ngunit bakit kailangan tungkol sa kanya? Pagkatapos ng mga dalawang inumin, nagsimulang magsalita si Jemol tungkol sa kung gaano siya yayaman dahil sa kanyan. Pamumuhunan, ngunit pagkatapos ay nag-pass out na lasing. Natuwa si Carmen na literal na nainom niya ang lahat ng ibinigay niya, ngunit kasama niya si Sodje para uminom habang malayo pa ang kanilang lakbayin. May gustong itanong si Marak kay Daikia, ngunit nakita niya na medyo lasing din siya. Karamihan sa kanyang nagulat na hindi pa siya nagpa-pass out. Sinubukan niyang magsalita sa una, ngunit nanagang pagnanasang sa muka, kaya inihatid siya ni Marak sa isang lugar kung saan maaari niyang gawin ito. Nakita ni Daikia ang isang baril habang tumatakbo sila, kaya hinawakan ito ni Marnak para lang.